Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa maliit na rural na bayan ng San Ildefonso, na matatagpuan sa loob ng kanayunan ng Bisaya, ang mga taga-nayon ay namuhay ng simple at tahimik. Ngunit kahit na mapayapa ang mga araw, ang mga gabi ay puno ng pagkabalisa. Sa loob ng maraming henerasyon, may mga bulungan tungkol sa isang nakakatakot na nilalang na nagmumulto sa lugar, ang manananggal. Bagamat marami ang nagsabing ang mga kwento ay pamahiin lamang, iginiit ng iba na ang nilalang ay totoo at nabuhay sila sa patuloy na takot sa gabi. Isang gabi, habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, si Clara, isang bata, bagong kasal na babae, ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na bahay na kawayan. 5 buwan siyang buntis at sabik na naghihintay sa pagsilang ng kanyang unang anak. Ang kanyang asawang si Mateo ay nagtatrabaho sa bukid hanggang hating gabi na iniiwan siyang mag-isa tuwing gabi. Nasanay na si Clara sa nakapangingilabot na katahimikan ng kanayunan pagkaraan ng dilim. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya na parang may nanonood. Bigla siyang nakarinig ng mahinang tik-tik na tunog. Tila malayo ito, halos hindi napapansin, ngunit nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugod. Naalala ni Clara ang mga kwento sa kanya ng kanyang lola. Kung paano gagawin ng manananggal ang eksaktong tunog na iyon bago lumusong sa hindi inaasahang biktima nito. Habang papalapit ang nilalang, mas magiging tahimik ang tunog. Nanginginig, nagmamadali siyang isinara ang mga bintana. Bumilis ang tibok ng puso niya habang lumalambot ang kikiliti na ingay. Halos maglaho na. Nagsindi siya ng kandila at nagsimulang magkalat ng bawang sa paligid ng kanyang silid, gaya ng itinuro ng kanyang lola. Habang ginagawa niya, nakarinig si Clara ng tunog ng pag-iwas, parang mga higanteng pakpak na humahampas sa hangin sa itaas ng bubong ng kanyang bahay. Kinakalibutan ang buong katawan. Sinasabing ang manananggal ay nakakalusot sa manipis at guwang nitong dila kahit sa pinakamaliit na bitak sa isang tahanan na umaabot sa sinapupunan ng mga buntis upang kainin ang kanilang hindi pa isinisilang na mga anak. Biglang humihip ang kandila. Ang silid ay nahulog sa kadiliman. Si Clara, na naninigas sa takot, ay nakarinig ng mahinang pagkamot na tunog malapit sa bubong. Halos hindi siya makagalaw, ngunit nakakita ang kanyang mga mata ng isang bag ng asin at galit na galit niyang itinapon ito sa paligid ng kanyang kama na nalangin para sa proteksyon. Samantala, sa labas ng bukid, inaayos ni Mateo ang kanyang mga gamit nang may makita siyang madilim na lumilipad sa kalangitan. Noong una, akala niya ay malaking ibon ito. Ngunit habang papalapit ito, nakita niyang hindi ito ibon. Ito ay ang itaas na kalahati ng isang babae na may parang balat na mga pakpak na nakaunat sa likod niya. Ang kanyang mukha ay baluktot, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula habang hinahagod niya ang nayon para sa kanyang susunod na biktima. Napagtanto ni Mateo kung ano iyon, ang manananggal. Walang dalawang isip, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tumakbo pabalik sa nayon. Alam niyang si Clara ay nag-iisa sa bahay. Tumibok ang kanyang puso habang tumatakbo siya sa madilim na mga bukid, nagdarasal na hindi pa siya huli. Pagbalik sa bahay, may naramdaman si Clara sa itaas na dumidiin sa bubong. Sa madilim na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang manipis na dila na dumadaos-dos sa isang maliit na bitak na hinahanap siya. Napasigaw siya, napasandal sa dingding, napahawak sa kanyang tiyan sa desperasyon. Nang malapit na ang dila sa kanya, sumambulat si Mateo sa pinto. Clara! Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata sa takot. Nakita niya ang baluktot na mukha ng nilalang sa bintana. Ang mga pakpak nito ay pumapagasgas habang pilit na pinapasok sa loob. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang asin na naiwan niya sa mesa at inihagis sa nilalang. Napahiyaw sa sakit ang manananggal. Nanginginig ang balat habang sinusunog ito ng asin. Sa huling pag-iyak, lumipad ang nilalang sa gabi. Alam ni Mateo na hindi pa sila ligtas. Nilingon niya si Clara.
Kailangan nating hanapin ang kalahating katawan niya, hinihingal niyang sabi. Kung sisirain natin ito bago magumaga, mamamatay siya. Magkasama silang nagmadali sa nayon, ginagabayan ng mga lumang kwento at ang kanilang pakiramdam ng pangamba. Hinanap nila sa mga bukid, alam nilang ang ibabang bahagi ng manananggal ay nakatago sa malapit. Pagkaraan ng ilang oras, nakita nila ito, isang paris ng walang katawan na mga paa na nakatayo sa isang anino na sulok ng isang abandonadong kamalig. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagkalat si Mateo ng asin at nagbuhos ng suka sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mga binti ay nanginginig at nanginginig ng malakas. Ngunit nang magsimulang sumikat ang araw, ang mga binti ay gumuho sa alikabok. Ang manananggal, saan man siya naroroon, ay sumisigaw sa matinding paghihirap habang ang kanyang katawan ay nawasak sa liwanag ng bukang liwayway. Umuwi sina Clara at Mateo, pagod ngunit gumaan ang loob. Ang kakilakilabot na sumalot sa kanilang nayon sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay natapos na. Ang mga taga-nayon nang marinig ang nangyari ay ipinagdiwang ang katapangan ng mag-asawa. Nabuhay ang alamat ng manananggal, ngunit ngayon ay may kwento ng tagumpay at pag-asa para sa mga taga San Ildefonso. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.